اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم آمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minsan pa ay nagbabalik kami sa programang ito ni Dr. Muhammad Nadir Ibil na nagtapos sa Madina ng Doctorate in Islamic Jurisprudence, upang amin pong ipaglingkod sa inyo ang aming programa na pinamagatan naming Islam Q&A. Kumusta po, Doktor? Alhamdulillah sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun. Marami po kasing mga nagtatanong tungkol sa mga iba't ibang bagay. Pangunahin na, tinatanong nila kung bakit tayo umere sa telebisyon bilang mga Muslim. Ano ro bang masasabi natin dyan sa relihiyon natin bilang Islam? Ano ba yung Islam na yan at ano ba yung pagka-Muslim natin? Yan ba ay related sa mga propeta na nakasulat sa Biblia? Kaya tinatanong din nila yon. Kaya nakasala ngayon tayo sa paningin ng ating mga televiewers, mga kapatid nating mga Muslim, mga nagbabalik Islam, at gayon din naman mga Kristiyanong sumusubaybay sa ating palatuntunan ito, Doktor. Ano po masasabi natin sa kanila? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Unang-una, ako po'y nagpapasalamat sa mga taga-subaybay sa atin sa mga oras na ito, at gayon din sa mga sino mang nagkaroon ng bahagi sa ating programang ito. Sadyang nasa isip natin na mga Muslim, o di kaya masasabi natin na nasa puso natin itong pangangapit ng relihiyong Islam. Kaya nga nandito tayo upang sagutin, bigyan ng pansin ang katanungan ng ilang sa ating mga kababayan, maging ito man ay nagmula sa mga kapatid nating mga Muslim o mga tinatawag na mga bagong yakap sa Islam, o kahit na sa mga Kristiyano pa. So, andito tayo upang sagutin ng kanilang mga katanungan, sapagkat tayo ay nakakasigurado o di kaya nagsasabing itong relihiyong Islam ay ito lamang ang relihiyon na siyang tatanggapin sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa sinabi niya sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Anong nga English niya on? Sa araw na ito, aking sabi niya, this day, I have perfected your religion for you, and I have completed my favor upon you, and I have chosen Islam as your religion. I have chosen Islam as your religion. Pinili namin sa inyo itong relihiyong Islam na inyong maging relihiyon. Dahil doon, sinasabi natin itong Islam, itong relihiyong Islam, ay siyang relihiyon lamang, itong relihiyong lamang na siyang katanggap-tanggap sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa sa isang talata na ganito ang binanggit, "O may yabtaghi ghayra al-islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sino pa man ang gagawa ng relihiyon maliban sa Islam, yaon na hindi katanggap-tanggap sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay mapapabilang sa araw ng paghukom doon sa mga talunan. So dahil sa talatang ito, sinasabi natin itong mga katanungan na patungkol sa Islam, sapagkat tayo ay naniniwala itong relihiyong Islam ang siyang nasa loob dito ang lahat ng kasagutan ng pangangailangan ng lahat ng tao. Yan po ang masasabi ko sa pagtalakay natin kung bakit ang relihiyong Islam ay siyang sumasagot sa katanungan ng mga sino mang nangangailangan na malaman ito. Bilang dagdag pa, at mga ilang talata pa na binanggit din kung ba't tayo na masasabi natin may konting kaalaman sa Islam,
ay binanggit doon sa ilang talata nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. At hindi namin ipinadala ng nauna pa sa iyo, O Muhammad, na mga tao, kundi mga kalalakihan na kami nagpahayag sa kanila ng revelasyon, wahi. Kaya sabi niya, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Kaya magtanong kayo sa mga may kaalaman kung kayo ay walang nalalaman. Sinabi pa sa isang talata na parang ganito rin ang kanyang pagsasabi, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Magkapareho lang. Hindi kami nagpadala ng sinauna sa inyong mga kalalakihan, kundi sila ay mga lalaki din na binigyan namin ng revelasyon. Kaya magtanong kayo sa mga may kaalaman kung kayo ay walang nalalaman. So, dalawang talata na nagsasabing pareho lang kahulugan na nagpapahiwatig ng pagtatanong kung kayo ay, pagtatanong doon sa may kaalaman kung kayo ay walang kaalaman. Salamat ang napakarami, Doktor. Napakaganda ng inyong kasagutan sa katanungan ng ating mga kababayan. Kaya nga nandito tayo ngayon sa telebisyon para sagutin ang kanilang mga katanungan. Ano po? Kaya nga kung halimbawa yung mga tao na may karamdaman, kapag may karamdaman, kanino ba kumukonsulta? Naturalmente, sa doktor. Kung sakaling may problema ang kanilang bahay, kanino kumukonsulta? Siyempre, sa mga arkitekto at sa mga inhinyero. At kung pag-uusapan naman ay may kinalaman sa relihiyon, naturalmente, ang dapat sumagot, yung mga paham, yung mga doktor sa kautusan o doktor sa relihiyon. Kaya tamang-tama nga, kaya kayo ang aming inimbitahan dito sa programang ito, Doktor. Sapagkat sa titulo nyo pa lang, Doctor of Islamic Jurisprudence. Kaya nga, simulan na natin ang ilan pang mga katanungan maliban sa itinanong sa atin tungkol sa ating relihiyon na Islam at ang ating pagka-Muslim. Alam niyo po, Doktor, dito sa Pilipinas, talaga namang usong-uso, paborito ng mga kababayan nating mga Pilipino ang pagkain ng balot. Hindi lamang balot. Meron pang usong-uso sa mga university belt, kumakain sila ng one-day-old chick. Ayan. At may nauso pang kanta dahil dyan. Sabi nga, hindi naman natin pwedeng kantahin dito, Yung terminal na sabi, yun daw balot, pampalakas ng tuhod. Ayan. So ano po ba ang ating masasabi dito sa pagkain ng ating mga kababayan sa balot at yung tinatawag na one-day-old chick? Yan ba ay sinasang-ayunan ng Quran? Yan ba ay sinasang-ayunan ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Actually, yung balot, alam ko yun. Pero yung panibagong narinig ko, at ngayon ko lang narinig, yung isang one-day-old chick. Old chicken. Ano ba yun? Pwede mo ipaliwanag yun? Yung one-day-old chick, Doktor, yun yung isang araw pa lamang yung yung sisiw. Pagkatapos ay pinatay na yon, hindi yung pinatay na ginilitan, wala. Kumbaga hindi nakalabas ang dugo. Pagkatapos ipiniprito yun. Yun, ibinebenta nila. So, ibig mo sabihin, mas matanda yun kaysa sa balot. Kasi yung balot, meron akong alam dyan na 16, sabi nila, at saka may 18. Oo. Kumbaga yung balot, kumbaga sa tao, yung tinatawag na aborted, child yun Kumbaga fetus na yun Kumbaga sa tao. So, yung one day old, kapapanganak nun, kalalabas pa lang, one day pa lang. Yun. Iniluto na, pinrito na, ay tsaka binebenta nila. Sikat na sikat yun sa mga university belt. Ayan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So kung titingnan natin ang ganitong uri ng pagkain ay napapasaloob ng tinatawag na maita. At ang ibig sabihin ng maita ay yung namatay nang hindi dumaan sa tamang pagkatay ng ayon sa batas ng Islam. Ayun. So, ang hatol ng Islam sa tinatawag na maita is ipinagbabawal. Binanggit sa ilang talata sa Banal na Quran, tulad ng pagsasabi niya sa surat Al-Baqarah, "Innama harrama alaykumul maytata wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Tunay na ang ipinagbawal sa inyo ay ang tinatawag na maita. Yun na nga ang hindi nakatay ng ayon sa pamamaraan ng batas ng Islam.
kasamang binanggit yung tinatawag na dugo at saka ang karni ng baboy at ang lahat ng uri ng inialay liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ayon sa talatang ito, malinaw na ang balot o yung one day old chick ay napapaloob sa tinatawag na maita. So dahil dito sinasabi natin na ito'y hindi pwedeng kainin sapagkat malinaw ang pagbibigay ng banal na Quran sa talatang nagsasabing ito ay pinagbabawal dahil napapasaloob sa tinatawag na maita. Isa pang talata na nabanggit sa Ali Imran, nabanggit sa An-Nisa, sinabi niya na hurrimat alaykumul maytatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kasunod dito, sinasabi niya wal munkhanikatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dakaytum wa ma dhubiha ala nusub wa an tastaqsimu bil azlam. Ipinagbabawal sa inyo ang mayta, ang namatay sa hindi nakatay sa pamamaraan ng batas ng Islam, at ang dugo, karni ng baboy, at ang lahat ng inialay liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraan, isinilaysay ang isa't isa o di kaya ang uri ng mga hayop na ito'y napapauwi sa mga namatay. Tulad ng al-munkhanika. Al-munkhanika yung nabigti. Al-mawquda yung namatay sa sobrang pagpalo o paghampas o pagpukpok. Al-mutaraddiya yung hayop na namatay dahil sa nahulog mula sa mataas na lugar at namatay o di kaya nahulog sa bangin. An-natiha yung hayop na nakipagsungayan o di kaya nasungay ng kapwa hayop, so namatay dahil doon. So lahat nito ay nahuhulog doon sa tinatawag na maita. At sabi pa niya, wama akalas sabu, yung kinain ng mga mababangis na hayop, pagkaraan namatay doon at hindi inabutan ng pagkatay ng ayon sa batas ng Islam. So dahil dito makikita natin na itong sinasabi nating balot ay napapasalob doon sa tinatawag na maita. At ito'y malinaw na ipinagbabawal ng batas ng Islam. Kaya po sa sino mang nagtanong nito ay maaaring iwanan natin dahil malinaw ang pagsasabi sa banal na Quran na ito'y ipinagbabawal. Sa puntong yan, Doktor, maraming mga malulungkot na mga kababayan natin, ano? Kasi paborito nila ang pagkain ng balot, no? At saka yung one-day-old chick. Kaya nga, sinasabi naman natin, kaya nga ang mayroong karapatang sumagot, yung mga nakakaalam talaga ng katotohanan, at ang layunin po nito, mga kababayan, ay para matuto ang bawat isa sa atin. Kaya nga, kung mayroong katanungan, kinakailangang itanong sa mga nakakaalam. Hanggang dyan po muna at nagpapaalam kami sa inyo sa pagsasabi po ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.